Park. So papacheck up natin yung dalawa, si Legend tsaka si Hera. Yung kay Legend is yung sa tenga niya medyo parang may kati-kati siya dito eh. Titingnan natin kung makakabili tayo ng ano, ng ointment or something may pamahid para may ano siya, yung parang yeast ba tawag doon. Usually binili na namin ni Miss ng vitamins yan eh, yung parang pang kontra sa yeast eh. Ayun, tapos si Hera is, di ba nakwento ko sa inyo mga kamamoy, si Hera parang lumulobo tapos lakas kumain. So inobserbahan namin siya ni Mrs. ng 3 linggo. Tinignan natin kung talagang may magbabago ba when it comes dun sa katawan niya. So ngayon malaking pagbabago talaga mga kamamaw. Sobrang laka ng tiyanera, talagang mas makapal pa siyang tingnan kay Legend ngayon. And then yung dede talagang malaki na. So masasabi talaga natin na buntis kasi pinakita ko rin to kay Coach Denmark eh. Pinakita ko rin kay Coach Denmark tsaka kay Kenneth na ayun nga, in-approve nila na ano nga, mukhang positive na ano nga, buntis na yung aso. So ngayon dadali natin siya sa Ormond Park kasi medyo madilim pa yata ng pwesto. Yan, tag dito ang bilang kasi namin is nung 23 siya nag-hit kasi dati ang hit niya is 50 ng date niya. So mula nung nanganak siya parang nag-adjust ng 8 days yung hit niya. So nung June 23 siya nag-hit. And then syempre usual naman pag binibreed mo yung aso, once na first hit mag-aano ka tag dito. Sarado ati kalsada mga kamamo. Sarado nga. Ito na lang kung saan tayo dadaan mga kamamaw. At niligaw na tayo dito. Niligaw tayo. Take na tayo mga kamamaw. Silipin na natin lahat. Hindi na mga kamamaw. Tag dito 23 siya yung ano niya. So syempre usual pag nagbilang ka ng 23 ng start ng hit, and after 8 days yun 8 to 9 days pwede na siyang i-breed. So from 28 siguro mga nasa around 1. So auno siya. So auno siya ng July. Sabihin natin nag-fertil ba tawag doon, fertilization. Hindi naman natin kasi alam mga kamamo kung kailan talaga exactly na ano ni Legend, kasi lagi naman namin tinitingnan namin yung dalawa ngayon, pinapanood namin lagi pag nag-aano sila, di ba nakita nyo sa ibang vlog natin, di ba pumapatong si Legend. Hindi naman talaga kasi siya naglalak. So expected namin sa nakikita namin is hindi nga mabubuntis kasi nga hindi naman naglalak yung aso. Baka pwede rin nangyari pag umalis kami ng bahay is doon ni sila naglalak. So ibig sabihin mahiyain, mainhin ang mga aso natin mga kamama. Ayaw nilang pakita nakamate talaga sila. Gusto talaga nilang gawin siguro pag wala. Siguro ayun, blessing na rin talaga mga kamama kasi hindi naman namin balak talagang mag-breed ngayon sa January pa sana. Pero syempre bigay sa atin ni Hera yun tsaka ni Legend. Naligaw kami, hindi naman siya totally naligaw. Sarado yung kalsada. Minapa ko muna para siguradong hindi kami manilig sa appointment namin. So ito, malapit na tayo. Medyo dinahan tayo sa looban eh. Nakita mo na mga kamama, parang dinahan tayo sa bukid. Sarado yung pinaka main road eh. So malapit na kami, 1 minute na lang mga kamama. Nandun na kami sa Ormond Park. Yan, sana maging maayos lahat ng yung check-up, lalo kay Hera. Tsaka yung kay Legend, sana matanggal na rin yung kati-kati sa tenga kasi minsan pag ganun si Legend eh. Pero usually naman mga kamama, sa araw-araw nililinis ko tayo kasi Hera yan natin. Tingnan natin sila ng yung pag dito yung parang pusal na lang para safe, tsaka alalayan ko na lang para alam mo naman syempre hindi na masyado nakakalabas si Hera sa labas eh. Baka mas stress, alam mo
sa San Ildefonso, Bulacan. Papark lang ako at magtatanong ako dun sa veterinaryo kung sino ako unahin, kung si Legend ba o si Hera. Legend now? Yeah, and then you have Legend? Yeah, may hawa ko man sa labas si Hera. Kaya pang sakay, malikot para sa mga kamamang, medyo excited sila. Mamaw, nilagyan ko ng muscle. Ng muscle para at least medyo safe. Kahit paano i-touch man siya ng veterinaryo kasi minsan yung aso na ninervous din pag tine-check up sila. Para for safety mga kamamang, nilagyan ko na rin. And relax naman siya. Friendly naman to si Hera mga kamamang. Talagang siyempre siguro talaga ng aso may sa pag hindi talaga sanay, dinadala masyado sa hindi sila masyado nakapunta dito sa veterinary, yung talagang madalas medyo na naninibago sila. Pero pag tumagal naman sila dito, kaya kapag in-stay mo sila matagal, nare-relax din yung aso. Kaya kailangan talaga minsan agahan mo or dalhin mo ng maaga, lalo pag buntis yung aso mo para kahit paano makondisyon pa sila. Makondisyon yung, at saka maano sila sa paligid. Kaya pag in-start silang i-check up nung mga veterinaryo, kalmado na sila. Yun ang magandang kasi ganito yung ginagawa ko dati nung sa BCA. Dinala ko siya ng umaga, hapon na siya parang in-x-ray or ultrasound. Di pagdating ko wala lang. Hinayaan ko silang gumawa kay Hera. Pagdating ko nandun na yung result nung ultrasound dati ni Hera. In-explain na lang sa amin veterinary. Kasi iniwanan ko kasi siya doon nag-promote. 9 o'clock, 3 o'clock ko siya pinikap. So si Hera pala kanina is 32 kilos na. Si Legend is 36.5 eh. So si Hera, di naman normal na Hera 32 kilos pag hindi siya buntis. Dahil buntis nga siya, kaya mabigat siya. Yun mga kamama. Hintayin na natin yung veterinaryo. Tapos tingnan natin kung saliva daw ba? Parang ganun. Sa saliva tapos titingnan na rin kung ready na ba si Herang i-x-ray. Yun mga kamama. Tapos next na si Legend. Oo, si Legend na next. Kasi tinanong na yung mga info. Ayan mga kamama. Kaya muna natin dito ito, medyo nagano na siya eh. Good girl. Shake. Nakatatlong threads na siya eh. Kumukuha kami threads. Mabait naman to. Sige mga kamama. Bigyan ng shake. Mga kamamaw, pinasok ko muna sa kotse yung dalawa. Sabi pala nung veterinaryo, ang ginawa niya, yung kay Legend, sumungkit lang ako ng konti dun sa tenga nyo. Tapos i-x-ray, yan, tag dito. Ima-microscope nila kung ano yung may something dun sa tenga ni Legend. Yung kay Hera, total naman kasi mga kamama. Actually, gumawa ko ng dalawang plano. Kung sakaling hindi nila maasikaso o something na medyo mahirapan sila dahil malit nga lang yung veterinary clinic dito sa BCA College, babalik kasi doon ko siya dinala dati. So in-schedule ko na siya ng Friday, dadalhin ko ng 8:30, balikan ko ng hapon. Parang ganun yung nangyari dati. Kasi ang sabi nung veterinaryo dito, mabait yun, tsaka veterano talaga to, kumbaga alam niya talaga eh. Alam niya, siya dun sa sinasabi niya. Baka daw kasi talaga kailangan ni Hera para i-x-ray, sedated ba tawag doon, para papatulugin. Para ma-check nga, ma-x-ray ng Siguro ganun din ginawa ng BCA. Siyempre, di lang nabanggit siguro sa akin nakaraan. Alangan naman, siyempre, hindi ako maniwala sa kanya. Para sa akin, saludo ko dito sa yung lalaking veterinary dito. Talagang magaling yan. Talagang yan, kumbaga, alam niya lahat yan. Kumbaga, sinabi lang niya sa akin na baka ganun yung ginawa kay Hera before. Saka sabi daw, tag dito, medyo risky nga daw yung ganun, yung paggawa ng ganun sa mga puppies. Pero we'll see, kasi naman sila, kumbaga alam naman nila yung ginagawa nila mga kamama. Alam nila kung ano yung tama, alam naman yung makakabuti sa ating mga American Bully. So ngayon, pinasok ko na yung dalawang aso sa loob ng sasakyan. Dito na si Mrs. Sinintay na lang natin yung result ng sa tenga ni Legend. Tsaka bibili ako ng vitamins sa pambuntis. Kasi yung tsura, sabi naman nung veterinaryo, buntis talaga si Hera mga kamamo. Yan. So mga kamamo, ang hindi lang natin alam pa for sure is ilang puppies ang laman ng tiyan ni Hera. Yan mga kamamo. So hintayin ko muna yung result, then I'll get update ko kayo mga kamamo. Yan na mga kamamaw, tapos na, nakuha na natin yung yung mga gamot. Etong gamot na to is
ang brand niya is Sorolan. Sorolan mga kamamaw. Ano to, para sa yeast infection. Infection. Ano siya, twice a day, 2 drops per, ano, bale 4 times mo siya idadrop. So twice a day, tas 2 drops every papatakan mo siya. Yan, makakatulong to kasi medyo ano siya parang may yeast infection nga daw si Legend. Yan. Tapos may binigay din silang mga tablet, 4 to Ano to, yung tablet na to is APO, ano to, Trazodone 100 mg each. Give 2 tablet per ano, pag yung ano to, para sa ano naman to mga kamama, para sa mild sedation ng aso. So bago natin dalhin si Legend, 2 hours before dalhin natin sa veterinary or si Hera, bibigyan natin to 2 tablet para pagdating nila medyo kalmado daw sila at hindi sila parang tensyonado pag ano. Parang babawal sa buntis. Yun nga, bawal nga daw sa buntis to, pero hindi natin bibigay kay Hera. Bibigay natin kay Hera at kay Legend, lalo kay Hera pag hindi na siya buntis, pag ipapacheck up natin siya sa veterinaryo. Kaya malaking tulong, mabait yung veterinaryo nga. Kaya sabi ko sa inyo mga kamamo, talagang mula nung nagpalit kami from BCA dati, talagang ano nagbabalik-balik talaga kami dito. Kahit yung sa mga tuta namin dito talaga mga kamamo, kasi napakabait nung nung lalaking veterinary. Hindi ko na napakita, pero nakita nyo na yun sa nakaraan natin vlog nung chinek up niya yung mga tuta natin. Kaya saludo ako dun sa ano dito, kasi ano talaga siya Yung BCA okay din ang service nila doon. Pero kasi dito para medyo nakakapagkwento tayo mga kamamo. Mas cheaper kasi yung dito. Mas mura kasi dito, may mga kamamo, affordable kasi. Pag kasi pina-check up mo sila, lalo yung mga tuta, mahal. Yung BCA kasi mga kamamaw, magaling ang BCA talaga. Saludo talaga kami sa BCA. Kaso nga lang syempre, dumarating ka sa point na naghahanap ka na baka merong mas mura, nagche-check ka din. Kasi dito mura talaga mga kamamaw. Biruin mo, binayaran na namin is $80. Dalawa yung chinek up, tapos may binigay pang gamot, di ba? Isipin mo, kung sa BCA ito mga kamamaw, yung dala namin to, nasa 300 plus na siguro mga kamamo. Tsaka yung gamot, ang daming gamot. Hindi ko nga alam kung binigay na lang sa aming tablet. Napakabait dito mga kamamo. Talagang sobrang salamat talaga ako ng salamat. Paulit-ulit ako nagpapasalamat. Binigay lang niya talaga yon. Parang feeling ko kasi ang check up 40, di ba? Oo. 80, 40, bali 80, 81 lang binayaran namin. May binili pa kaming gamot, di ba? So baka mamaya yung kay Hera, hindi na kami chinarge dun sa dito. Ay, dito ba dito, tama? Kasi walang dyan, sarado yung dyan, diba? Dito tayo dumaan. Ay, dito tayo dumama kasi sarado yung kasada. Sarado yung kasada dun. Yan nga mga kamamo. Kaya feeling ko nga baka hindi na nga chinard sa Hera doon sa check-up Yung kay Legend na lang yung chinard, tapos yung daras yung gamot na lang yung Kaya saludo dito, diba? Kasi isipin mo yung iba dyan, hindi naman sa pag-ano. Kasi syempre, rules nila yun kumbaga. Ano yun? Basta pag chinek, bayad, diba? Ganun naman talaga, diba? Doon sila, siguro dito naman, hindi naman nila nag-check up siya or something, hindi na siguro kami chinarge. Para bang konting information lang ako dun sa kaya Tsaka pero tingin ko same lang din sila ng quality ng, alam mo yun, quality ng pag-check. Hindi daw kasi dito mapa natin pala. Natin. Sige, diretso mo. Hindi daw kasi risky daw kasi pag pinatulog yung Or pwede rin na dahil mas mura sila dyan dahil yung facilities nila. Hindi yun yung sinasabi ko is yung sa pagpapaanak kay Hera. Okay. Na kailangan talaga siguro papatulugin talaga. Pero sabi nga ni nung veterinaryo medyo risky nga daw sa papi yun. Pero ayun, na natin mga kamamaw, balik na lang ako sa Friday. So ngayon, ang nakuha natin ngayon, marami tayong nakuha ding impormasyon na ngayon ito si Hera, alam nila na totally yung veterinary nagsabi, buntis nga si Hera mga kamamaw. Yun nga lang, hindi pa natin alam kung ilan ang puppy kasi kailangan i-extray. Tapos si Legend na microscope na kung ano meron something sa tenga ni Legend, ayun, nabigyan na ng pangluna. So papatak-patakan na natin pag-uwi, papatakan ko na ng si Legend sa tenga para umano na siya. Diretso pa rin tayo kanina, di ba kanina? Dito na. Dito na, buti na. Hindi kasi ako matatandaan mga kamamaw sa mga
ayan mga kamamaw, so sa ngayon siguro hanggang dito na lang muna ang vlog natin. Bibitinin ko muna ko yung konti mga kamamaw. Sa Friday babalik tayo dito at i-reveal na natin mga kamamaw kung ilang puppies ba ang nakita sa X-ray ultrasound ni Hera mga kamamaw. Yan. So mga kamamaw, alam ko sobrang natagalan din mga kamamaw na para masasabi natin usually nakilala nyo itong YouTube channel natin when it comes sa mga American Bullies natin mga kamamaw. So ngayon malamang dahil buntis nga si Hera mga kamamaw, mga siguro mas madadalas mga kamamaw ang pagkita nyo and then sa pagbibigay natin ng konting informasyon when it comes sa American Bullies. Saka syempre kami ni Mrs. makikita nyo kung paano kami mag-weld and then paano namin mag-nursing ng mga puppies mga kamamaw. So isang taon na rin, no? Isang taon na, no? Isang taon pa mahigit, no? Isang taon na rin mahigit nung last time na nag-away kami tatlo. Ayan mga kamamaw. Hindi mga kamamaw kasi talaga, hindi rin talaga biro dito talaga mga kamamaw kasi tatlo lang kami nandito. Siyempre, yung isa nag-aaral, yung isa kasi nag-aaral, kami dalawa nagtatrabaho. Siyempre, inaalagaan din namin mga tuta. Pero siyempre, nagagawa namin mga kamamaw ng paraan yan mga kamamaw. Kasi nga, kumbaga, ang pinag-usapan talaga namin dati bago kami mag-aso is, bago ako bumili, tinanong ko na silang dalawa na kaya nyo ba? Kasi siyempre, ano yung responsibility yan? Pag pinasok mo na yan mga kamamaw, yun na yun, wala nang atrasan. Kumbaga, siyempre, hindi naman sa, kumbaga, salitang, wag nating, ayoko kasi sabing salitang panindigan na lang natin, wag hindi ganun. Kumbaga, wag pangat pakinggan kasi kawawa naman sa side ng aso ko, sasabihin mo salitang panindigan na lang, hindi mga kamamaw. Part kasi siya ng pamilya mga kamamaw. Siyempre, parang dalawa din yan, pa nagkasakit ang dalawa, alagaan din natin, no? Ganun din sila kasi yung mga aso ngayon mga kamamaw is nagbibigay ng ligaya at nakakapagtanggal talaga ng stress to talagang to. Kapag ang against na ang mundo sa'yo, sila na lang lalapit sa'yo, sabi nga nila mga kamamaw, diba maraming ganun nangyari. Kaya minsan kumbaga pa nakakita akong ganun mga quotes sa Facebook, kumbaga natatansya ko kasi nakaka-relate ako mga kamamaw. Kasi kahit anong gawin nyo talaga mga kamamaw, lahat ng tao is diretso pa naman tayo. Kumbaga lahat ng tao is umayaw na sa'yo mga kamamaw, pero yung aso mga kamamaw hindi kayo iwanan ng alaga mga kamamaw. Na iyan ang taong unang yayakap at magpapamper sa'yo mga kamamaw para ma-release mo yung problema o stress na nararamdaman mo yan mga kamamaw. So mga kamamaw, hanggang dito na lang ang vlog natin. So please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw. A few moments later.